Marie Dumende, sir, hindi po ako takot sa China, pero takot ako sa mga Amerikano sa totoo lang. Walang dapat katakutan. Walang dapat katakutan. Yung Amerikano na marami rin ayaw makipaggera sa homeland. Si mismong Trump ayaw Business lang ang gusto ni Trump. Pero malalaman natin how things will unfold. As long as you, Filipino people, mga ka-FGF, as long as you believe, trust, and surrender everything to God, you believe in God, okay na tayo. Wala tayong takot. Yun yung magbibigay ng lakas sa atin. Maniwala kayo Yung mga nuke, hindi ako natatakot Hindi ako natatakot sa mga nuke, sa mga na yan. Because countless times God has shown His power. Countless times. In different setting. All over. Probably in your lives, in my life, no? Countless times na pagka sinabi ng God, ng Diyos, huwag gamitin ng nuke, hindi magagamit ang nuke. Ganong kagaling ang ating padrino. Kaya nga, huwag kayo matatakot sa nuclear. Huwag kayo matatakot sa na yan. Kung kayo inabutan ng nuclear, talagang oras nyo na. Oras nyo mapunta na sa langit. Yun yung beauty doon. Yung fear of the unknown or fear of what may happen should be the way, isipin nyo, it might be the way that will bring you closer to your God. So you shouldn't be afraid. Diba? Isipin nyo yung fiery furnace, sinabi ko yun, last time yata. Sinunog yung tatlo. Pinaluhod, ayaw lumuhod. Rebulto ni Nebuchadnezzar na ginto. Lahat lumuhod, yung tatlo hindi. Anong nangyari? Pinasunog. Nasunog yung mga nasa labas. Yung mga naglalagay ng panggatong. 7 times hotter. Tapos nakita ni Nebuchadnezzar yung pinakahari ng Babylon. Tama ba yun? Babylonian Empire. Na imbis na 3, 4 sila na sa loob. Nagkukwentuhan. Can you think of any scientific explanation? Fiery furnace. I-search nyo sa Google. So when God wills that you die, you will die wherever you are. But if He wills that you will not die and you will be saved from all this you will be saved. Sodom and Gomorrah, Noah's flood, deliverance, 10 plagues of Egypt. Yung mga Egyptians, grabe, di ba? Yung firstborn, dumating yung angel of death, patay lahat ng firstborn. May scientific explanation na yung singaw ng sulfuric na singaw ng bulkan ay sumasabog sa Mount Etna ba yun, etc. Ek ba yun? Ewan ko kung tama yung tanda ko. And then, nag-creep, yung mga firstborn na sa ilalim, natutulog. Doon sila malapit sa soil, sa ground. Yung mga second-born, third-born, doon sila, parang double deck ba? Doon sila sa taas. Parang priority mga firstborn sa ibaba. Firstborn, nung dumating yung fumes, patay. Patay lahat ng firstborn. Mantalang Israel. Pero bakit yung Israel, hindi yung mga taga-Israelites, naglagay lang ng X ng pinatay na sheep. Hindi sila dinaanan. Ano yan? Kippur War. Israel. Tama ba yun? Ron Kippur War ba yun? Na-corner sila. 7 sila yata. 5 tank crew. Inupakan sila. Yung tangke nila na decommission. Na baldado ng tangke nila. So, ang daming tangke dumadating. No? Tapos nun, may minefield dito sa tatakasan nila. O yari sila, cornered. Biglang humangin ng pagkalakas-lakas to the point na umuga yung tangke. Pero sila,
Hindi sila tinangay ng hangin. Nakayuko lang sila, nakasquat. Pagkatapos ng malakas na hangin na yon, naumuga yung tangke nila sa lakas, lahat ng lupa dito natanggal, exposing the mine field. O di parang tipto, para sila nagpapatintero, ito, yung dinaanan nila. Grabe yun. And yung nagpakita si Abraham dun sa mga kalaban ng Israelites. Ang dami, 200 sundalo. Nag-command yung nakita nilang figure sa itaas. Parang si Abraham yung nakita nila. Uwi na kayo. Uwi sila eh. Yung 7 na sundalo na Israel, namangha sila eh. Paano nangyari yun? So, there are countless times. Yung sa Battle of Gettysburg, yung Colonel doon, Chamberlain, sino yan? Colonel Ek, no? Siya yung dulo. Diba? Wala na silang bala. Nag-command pa siya ng charge. Sumurrender yung, Southerner. And that changed the tide, no? Hindi naka-flanking tactics yung Southerners. Tignan mo nga naman, Confederate Army. And that's remembered na Battle of Gettysburg. Pero tignan nyo si Custer, patay. Di ba? Ang gagaling-galing ni Custer, nakailang charge yun sa buong karir niya. Kaya nga 24, general na siya. Ilang countless times, charge! Ang alam lang niyang salita, natatandaan niya sa West Point, charge! Dapat ngayon, buhay yun, no? Uso cellphone. Charge! Wala, lusob siya. Pagdating niya dito sa Little Bighorn, wala, patay siya. So, pagka ginusto ng langit kunin tayo, wala na. Ano magagawa kahit saan kayo magtago? No, kahit saan kayo magtago. Pero, may point in time na sinasabi ni Lord na hindi mo pa oras. Kaya huwag kayo matatakot. Filipino people shouldn't be afraid of the Chinese. Matakot kayo sa wrath of God. Yun ang nakakatakot. Walang pipiliin yun. Bata, matanda, babae. Walang pipiliin yun. At yung sinasabi sa Revelation, gusto mo nang mamatay, hindi ka mamatay-matay. No, naagnas ka na, may boils ka na, hindi ka pa mamatay. May sakit ka na, hindi ka pa mamatay. Gutom na gutom ka, tapos hindi ka mamatay, and you're cursing God. No? Walang yaka, hinayupa ka, ganon-ganon. Lalo kang hindi mamamatay nun. Lalo kang bubuhayin. Yung parang yung mga typical na mga ginagawa ng mga na nag-interrogate, kapitan ka pa ng dextrose para mabuhay ka. Pero hinihiwa-hiwa ka. Pagka oras mo. Tingnan nyo nangyari sa akin, panoorin nyo yung mga video ko na yung mga nakaraan. Yung NPA, nakakuha ng baril. Natutulog kami, panay ranger yon, no? Non-ranger yung gwardya at that time. Si Karing. Si Karing. Eventually, nag-ranger din yon. PFC Karing. Pagka nakita, umihilang pagkita niya, ganyan, nakabaril na ganyan yung NPA sa amin, yung bihag namin. Alam niya, nakakabit, banana, 30-rounder. Hindi kami binanata, no? Sipin mo yun. Naghihintay ang NPA sa akin, sa Cagayan Valley. Aambusin ako, gataran. Ang pababa ko from may detachment, Hawaii, no? Tapos nun palis na yung sasakyan namin na laging truck, ng troso ba. Kaya gusto ko doon sumasakay Doon ako mahawak sa kadena, tapos nun may puwang nakaganyan, para may halo na ganyan, troso to. Hihiga lang ako doon hindi ako tatabla ng bale. Ganun ang style ko So, para ako nag-horseback na gano'n, nung lalakad na ako, pattern na pattern Tapos nun, biglang nakakita ako ng halo-halo kay Kapitan Sabi ko, halo-halo tayo. Sagot ko. Sabi ko nun, kain kami halo-halo. After one round, another round. Sir, alis na yung hayaan mo. Malis na siya. Maiwan tayo.
Tapos yun, ambush. May na-ambush. Para sa amin yung ambush na yun, pero may dumaan na ano na kernel yun, timbog. Pati media, timbog. Kaya nga kung ayaw ng langit hindi ka pa mamatay-matay Kaya nga, the belief should be, yung tapang ninyo, hindi galing dito. Wala yun. Walang kwenta yung tapang na galing sa sarili. Yung tapang ninyo galing sa langit. Ay walang makakatalo dun. Kahit nuclear pa yung kalaban ninyo, hindi niya magagamit nuclear. O gamitin man niya, God will blow a wind away from the position where there will be fallout. Just what happened dun sa tangke, yung mga Israelites na nakulong sa minefield, he blew away yung minefield, yung lupa na nakatakip yung mga mine, di mo kita, lahat yun, and then nalitaw, panay yung mine, yung sasabog, yung pasabog, na ang testimony nila, gumagalaw yung tangke. Parang hurricane yung dumating, no? Parang ano yun, baka category 3, no? Pero sila, hindi sila natangay ng hangin. Nakayuko lang sila. Naka-squat position. Hindi sila dumapa. And there was a show na pinakita yon. Baka yung iba sa inyo napanood yon. Miracles do happen. Kaya nga, Filipino people of FGF, kaya mahilaan ng loob, huwag kayo matatakot. Invoke ninyo ang tapang na galing sa Diyos. He is there to protect you. All you have to do is believe in Him. Walang mangyayari sa inyo. Ganun kasimple. Yon ang ating paniniwala. And it should be the belief of everyone in FGF.